Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 641. Nasubukan mo na ba ito dati? Sinabi ni Fane, tinitingnan si Yvonne Drake. Lagi kong nais na subukan ito ngunit hindi ko nakuha ang pagkakataon. Sabi ni Yvonne. At malakas na ngumiti. Pagkatapos ay magkasama tayo. Medyo nakakayusisa ako kung ano. Ito ay tulad doon. Sigurado na walang mga multo sa mundong ito. Kahit na. Kung mayroon, hindi ako matatakot dahil sa palagay ko kung ang isa ay tunay na mabuti, siya ay maaaring pumatay ng anumang diablo na maaaring dumating sa kanyang paraan. Sabi ni Fane. Walang pasubali. Oo, bigyan natin ito. Ngunit mangako na aalagaan mo. Sa amin kung may mangyari. Nakipag-ugnay si Sharon Geroge. Ito ay isang bihirang pagkakataon na mag-hangout kasama si Fane, at talagang hindi niya ito makaligtaan. Para sa mundo. Oo, kung narito ka, susubukan ko talaga ito. Tumawa rin si Tanya at sinabi, talagang kakaiba ako. Narinig ko na ang mga multo ay nasa lahat. Katotohanan ng mga tao na naglalaro ng dress-up. Gaano nakakatakot talaga sila. Haha, hayaan. Pumunta ka na, sinabi ni Fane at pumasok sa pinagmumultuhan na bahay kasama ang tatlo. Magagandang kababaihan. Halos ilang mga hakbang sa pinagmumultuhan na bahay. Sharon. Natagpuan ni George ang kanyang sarili na natakot na hanggal at mahigpit na hinawakan ni Fane ang braso ni Fane. Siya. Ang mukha ay mukhang may pag-urong at ang kanyang ekspresyon ay isa sa purong terorismo. Sumulyap si Fane sa kanyang tagiliran at nadama na hindi nagsasalita. Sinulyapan siya ni Sharon Geroge. Buong katawan ng mahigpit sa kanyang braso. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao, at natagpuan ang eksenang ito. Siya ay medyo napahiya at hindi komportable. Naisip niya, gayunpaman, hindi ko magagawa. Iwanan lang siya lalo na sa isang oras kung saan siya ay natatakot. Hindi ko lang maaaring itulak. Ang kanyang malayo ikinalulungkot niya na iminumungkahi ang pinagmumultuhan. Bahay. Ito ay ang kanyang sariling mga aksyon na humantong sa kanya dito, sa hindi magandang kalagayan na ito. Kung saan maaaring samantalahin siya ni Sharon. Isang nakasisindak na matagal na. Ang ghost ay lumitaw sa tabi ni Tanya. Natakot si Tanya sa core. At hinawakan din sa kamay ni Fane. Itinapon niya ang kanyang ulo sa kanyang balikat at patuloy na lumalakad sa maliliit na hakbang. Nahihiya si Fane. Siya. Naisip, bakit hinawakan ni Tanya ang aking kamay? Hindi ba siya nakakahiya? Masyadong. Sa kabila ng kanyang paunang pag-iisip na hinuhusgahan mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Tanya, siya ay talagang natatakot talaga. Ano ang gagawin natin ngayon? Naglalakad si Yvonne. Fane ngunit nadarama rin siya ng takot. Sa katunayan, ang kanyang mga palad ay nagsimulang masira sa pawis. Gayunpaman, nais niyang mapanatili ang isang binubuo at independenteng imahe. Tumanggi siyang yumuko at kumilos tulad ni Tanya at si Sharon na kumapit kay Fane tulad ng pandikit. Paano nakakahiya, siya. Naisip, kung paanong ang mga saloobin na iyon ay lumipas ang kanyang isip, biglang bony braso bigla. Lumitaw mula sa likuran at tinapik ang kanyang balikat. Himas. Yvonne halos naipasa sa bigat ng isang braso na tulad ng balangka sa kanyang balikat, nakasuot ng basahan. Sumigaw siya. Sa isang gulat na siklab ng galit, siya ay bumagsak sa sarili patungo kay Fane. Bumalik at niyakap siya ng mahigpit, inabandona ang lahat ng mga naunang saloobin ng komposisyon at kalayaan. Sumigaw siya, magmadali, Fane, magmadali, mayroong isang multo sa likuran. Fane nadama talagang kakaiba ang tatlong magagandang kababaihan ay kumapit sa kanya tulad ng kanilang huling dayami ng pag-asa. Sige, kung iyon ang kaso mas mahusay kaming magmadali. Nadama ni Fane ang init na gumagapang sa kanya. Nakakahiya at nagmadali na lumabas sa pinagmumultuhan na bahay. Sa wakas, ang pangkat lumitaw mula sa pinagmumultuhan na bahay ng ligtas. Ang tatlong kababaihan ay kumapit pa. At humahawak sa Fane, na mahigpit na isinara ang kanilang mga mata. Lumabas na ba tayo? Umalis na ba tayo? Dagdag pa ni Tanya, gosh, nakakatakot iyon, hindi ako kailanman ginagawa ulit iyon. Panipi. Kabanata 642. Kaya nakakatakot, hindi na rin ako babalik, talagang pinagsisisihan ang paggawa nito. Hindi ito malinaw. Kung si Sharon ay talagang natakot o kung siya ay nagpapanggap pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay kahit na mas mahigpit na nakadikit kay Fane. Napahiya din si Fane na tumingin pa. Siya, wow, paniwalaan ko ba ito?
Tatlong kababaihan na yakap sa isang lalaki. Mga langit, ay. Nagseselos ako. Lahat sila ay kumapit sa kanya ng mahigpit, at mayroon silang lahat. Talagang magagandang katawan. Diyos ko, ang taong iyon ay tunay na maswerteng. Paano ko nais? Ako yon. Paano ko hindi naisip na magdala ng ilang magagandang kababaihan sa haunted house? O teka, sa palagay ko hindi ko alam ang anumang magagandang kababaihan. Ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay nagsimulang magkomento habang napansin nila ang grupo. Diyos ko, hindi ba ang babaeng iyon ang pangalawang binibining pamilya ng Drake? Wow! Niyakap niya ang lalaking iyon ng mahigpit. Hoy, ang babaeng iyon. Yvonne Drake, hindi ba ang isa pa kay Sharon George? Gosh, anong paningin? Ako ay sobrang naiinggit. Kinilala ng isang lalaki ang tatlong kababaihan at binigkas sa tuwa. Mag-click. Ang ilang mga babaeng manunood ay kinuha ang kanilang mga mobile device sa stealthily kumuha ng mga litrato ng pangkat. Kung ang mga larawang ito ay magiging nailipat, iyon ay talagang magiging viral. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang paningin upang makita ang tatlo. Mga kababaihan ng mga pinakakilalang pamilya ng gitnang lalawigan na kumapit sa isang tao. Ahem, malinaw kami. Talagang awkward si Fane ngayon na doon. Napakaraming mga manunood na nakapaligid sa kanila. Naramdaman niya na bumalik sa pag-crawl. Ang pinagmumultuhan na bahay ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Ang tatlong babae. Binuksan ang kanilang mga mata at nakita kung paano hinuhusgahan at napansin ng mga manunood. Sinasadya nilang inalog ang kanilang sarili na maluwag sa Fane, ang kanilang mga mukha ay lumiliko. Sa isang lilim na pula bilang isang kamatis. Sinabi sa iyo na huwag gawin ito, nakakatakot iyon. Tumingin si Tanya kay Fane na may kahihiyan. O Diyos, naisip niya. Hindi siya makapaniwala na hinahawakan niya ang kamay ni Fane na walang kasalanan. Ang mga bystanders na talagang naging kainahinala ang kanilang relasyon. Oo. Nakakatakot talaga yan. Nakaramdam si Sharon ng takot ngunit talagang nasa sabik din. Hindi siya. Isipin na magkakaroon siya ng swerte na maging malapit sa Fane. Gaano ako kamalayan, sinamantala ko. Naisip ni Fane. Ang apat ng handa silang umalis. Si Fane ay nagmamaneho sa isang pampublikong istasyon ng bus. Bigla, napansin niya ang isang bagay at sinabi ng hindi iyon. Aking Diyos, hindi ba ikaw ay nasa ad? Wow, masalimuot ka ba niyan? Nais mong maglagay ng mga ad sa isang istasyon ng bus. Napangiti si Yvonne. Ano ang magagawa ko? Gusto ko lang mapasaya ang asawa ko. Nakaramdam ng nakakatawa si Fane. Ang loob. Ang advertiser ay dapat na ang tulala na si Ivan Taylor na nais. Upang may larawan siya bilang isang biro at nais na makita siyang mamatay sa kaarawan ni Selena. Masyadong masama para sa kanila, ang kanilang mga plano ay foiled. Kabanata 643. Sa sandaling iyon, ang tatlong lalaki na naruroon sa Green Hall sa araw na iyon ay bumalik sa Green Hall matapos ipadala ang taong nagpapanggap na bulag sa ospital at nakakita ng isang taong mag-aalaga sa kanya. Sa pagpasok nila, ang patio, ang isa sa kanila ay lumingon sa skinner isa sa pangkat at sinabi, Monkey, sinabi ni Rascal na darating siya bukas. Magpakita talaga. Siya ay isang bodyguard lamang, ngunit dapat ay mayroon siyang ilang mga kasanayan sa maging ang bodyguard para sa pamilyang Drake. Hindi ko akalain na kaya natin underestimate siya. Ang ibang tao ay tumingin kay Monkey at sinabi, kapatid. Monkey, ang pangalan ni Rascal ay Fane. Siya ang live-in na manugang ng pamilyang Taylor. Tiyak na hindi mo dapat maliitin siya. Bumalik sa mga iyon. Mga araw, na-save niya ang Diyos ng digmaan. Upang konektado sa mga luma na ito. Ang mga alamat tulad ng Diyos ng digmaan, sa palagay mo ba? Monkey interjected sa takot. Sa boses niya, okay wala akong magawa tungkol dito ngayon. Ang magagawa ko lang ay lantaran. Kasama niya at tingnan kung ano ang napagpasyahan niyang gawin. Oo, sa oras na ito talagang kailangan natin. Pretuhin mo siya ng totoo at bigyan siya ng mga larawan kung kailangan niya ang mga ito. Ang iba pang dalawa sa pangkat ay tumanggaw sa kasunduan at ang tatlo sa kanila ay nagpatuloy. Naglalakad sa loob. Oh, unggoy na bumalik ka. Kumusta ang bounty? Ngayon, nakakuha ba kayo ng maraming mga larawan? Hey, makakaya kong ibenta. Sila para sa maraming pera. Sabi ni Mossack gleefully, siya ang manager. Bumagsak ang ekspresyon ni Monkey, tunay na nakakuha kami ng isang mahusay na malaking halaga. Mayroong isang hindi pangkaraniwang halaga ng mga kabataang kababaihan sa parking tema na may mga maikling palda. Ngayon,
Sa kasamaang palad, habang nag-iimpake kami at naghahanda na umalis, kami nakabump sa nosy Tanya at Yvonne Drake. Ang mustached mans. Bumagsak din ang mga ekspresyon sa tunog ng pangalan ni Tanya. Maaari na niyang hulaan. Ano ang dapat sundin sa pag-uusap, kayo ay talagang nabalot. Sila. Oh, ang Tanya na ito ay talagang isang mandirigma ng hustisya. Naisip niya kung ano siya. Sinabi at idinagdag, oh, huwag mong sabihin sa akin na nagdala siya ng maraming mga bodyguard. Gayunpaman, sinabi ko na sa iyo ang mga lalaki na magkaila sa iyong sarili bilang mga bulag na lalaki. Ang mga kamera ay mahusay na nakatago din. Ang nasabing advanced na teknolohiya posible para sa siya upang makita sa pamamagitan ng iyong mga kalokohan. Bamantong hininga, hindi rin namin inisip na gagawin nila. Ngunit nakita talaga nila kami. Nakahiga si Ben sa ospital gamit ang kanyang paa. Broken, sinasabi ng doktor na kailangan niyang i-amputate ang kanyang paa bukas. Unggoy. Huminga ng malalim at sinabing, mapahamak, mayroon lamang silang isang bodyguard kasama. Sila, ngunit ang bodyguard ay napakabuti lamang. Mabuti, tapos na ngayon, ikaw. Maaaring ipagpatuloy ang anumang ginagawa mo sa ibang oras. Hindi alam ni Mossack. Magulo sa mga Drakes. Sinabi niya, maswerte na hindi kami gumawa ng malaking pakikitungo. Mula rito, maliban sa mga gastos sa medical ni Ben, sinisikap din niya ito, gagawin ko. Bigyan mo siya ng ₱250,000. Sa ganitong paraan maaari lamang siyang magretiro ng mapayapa sa bahay. Ang kanyang sorpresa, si Monkey ay ngumiti ng mapait at sinabing, nais din naming maglaman. Ang sitwasyon. Nasira pa namin ang lahat sa loob ng mga memory card at kami ay binugbog din sa kanya. Ang hindi namin nalaman ay ang ibang partido. Hindi nais na hayaan ang nangyari ngayon, slide. Ano? Tumingin si Mossack. Galit. Sinabi niya, F***K, hindi mo ba sinabi sa kanila na ikaw ang mga kalalakihan ng Berde? Hall. Hindi mo ba sinabi sa kanila na ang Green Hall ay isang puwersa na may bilang? Nakabilang sa Kingston Hall. Paano ko hindi nasabi iyon? Naisip na hahayaan nila ito sa sandaling narinig nila iyon. Sa hindi inaasahan, pinindot nila ang higit pa pagkatapos marinig iyon. Groaned Monkey, nakaramdam ng pagkabigo at walang magawa. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng pinuno ng Green Hall ang nakaraan na dapat nilang mapanatili ang isang cordial na relasyon sa iba. Mga pamilyang aristokratiko at mapanatili ang kapayapaan sa kanila. Siyempre, sa mga normal na sitwasyon, ang iba pang mga pamilyang aristokratiko ay natatakot ang mga makapangyarihang pamilya na nabuhay ng hindi pangkaraniwang mga landas at karaniwang hindi hakbang. Wala sa linya. Si Tanya Drake ay talagang may ilang mga bayag. Sa tingin ba niya siya nagkatawang tao ng hustisya? Sinusubukan ba niyang magsimula ng isang away sa pagitan ng mga Drakes at Green Hall? Hindi ba siya natatakot sa Kingston Hall na sumusuporta sa atin? Mossack. Kumukulo na may galit. Hindi ito dahil sa kanya. Medyo maliit si Tanya. Natakot at ayaw niyang masaktan kami. Nag-shock si Monkey at sinabing, ito ay ang bodyguard niya. Kung hindi para sa kanya, hindi tayo magtatapos sa sitwasyong iyon. Panipi. Kabanata 644. Si Mossack ay mukhang dumbfounded. Sinabi niya, ano? Ibig mong sabihin ay hindi ito Tanya. Drake na nais gumawa ng isang malaking pakikitungo tungkol dito, ngunit sa katunayan, ito ay ang bodyguard na nais na ituloy ang katotohanan. Paano sumang-ayon si Tanya? Sino sa palagay niya ang dapat niyang ituloy ang bagay na ito? Tama. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Rascal. Sinabi pa niya na gusto niyang lumapit at makita. Sa amin bukas at ito ay isang pribadong bagay para sa kanya, kaya magpapakita siya. Mag-isa. Nadama ni Monkey na hindi ito posible, hindi ko alam kung siya ay ang bullshitting lang, ngunit ang Rascal na ito ay hindi dapat gulo sa kanya ay ang live-in son. Inlo ng pamilyang Taylor. Ito siya. Narinig ito ni Mossack at ang kanyang mukha nalubog pa. Hindi ako mababahala sa lahat kung ito ay anumang random bodyguard. Ngunit ngayon na narinig ko ang salarin na ang hot-headed guy, sa palagay ko, maaari nating makita ang ating sarili sa kaunting atsara. Hot-headed guy. Ano ang gagawin mo? Ibig mong sabihin, karaniwang nakakakuha siya ng walang kabutihan. Tanong ni Monkey na may nakasimangot. Tumango si Mossack. Wala akong gaanong patunay, ngunit iniisip namin na ang pag-urong ng mga Diyos ng Dragon mula sa gitnang lalawigan ay may dapat gawin. Kasama ang taong ito ng Fane. Walang paraan, ang mga Diyos ng Dragon ay napakabuti. Paano? Natatakot sila sa kanya.
Umiling-iling si Monkey sa kawalan ng paniniwala. Imposible iyon. Isa lang siyang tao. Paano niya mahihirapan ang lakas na iyon o kakayahan? Narinig ko na ang mga Diyos ng Dragon ay umalis ng napakabilis na naiwan nila. Lahat ng kanilang mga pag-aari at kayamanan. Nagmamadali sila na hindi sila nag-abala. Pagbebenta ng mga ito, mas mahalaga, mayroong isang mahiwagang tao na mahusay. Lakas na pumatay ng maraming miyembro ng kanilang angkan sa isang solong gabi kahit na ang pinakamahusay ng mga Diyos ng Dragon, ang Masters, ay pinatay. Si Boss Harvey ay walang pagpipilian ngunit upang tumakas. Biglang naalala ni Monkey ang isang bagay at bulalas, Diyos ko, kapatid na si Mossack, sa palagay mo ba pinatay ni Fane ang lahat ng mga iyon? Masters, paano ito posible? Napangiti si Mossack, narinig ko ito. Si Rascal ay isang komandante lamang. Ang kanyang mga kasanayan sa labanan ay maaaring maging mabuti, ngunit ito ay hindi yun malakas. Tulad ng sinabi ng aming Panginoon, ang Rascal na ito ay may magandang relasyon sa ang hari ng digmaan at ang Diyos ng digmaan. Malamang na may tulong siya. Mossack, tumahimik bago magpatuloy, 2 araw na ang nakakaraan, sinasabi lang sa akin ng guro. Tungkol sa Rascal na iyon. Ang conclusion ay wala kaming katibayan ngunit ayaw talaga nating masaktan o pukawin siya. Mukhang nag-aalala si Monkey sa puntong ito at sinabing, ngayon mukhang hindi kami nakakakita ng kasalanan sa kanya. Ngunit darating siya upang maghanap ng problema sa amin. Manam, umalis na tayo. Dadalhin kita sa guro. Kailangan mong sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari ng detalyado. Ang Master ay isang matalinong tao at malalaman kung paano natin ito makitungo. Mossack, tumango at dinala ang unggoy sa loob. Sa sandaling ito, Fane, Tanya, at ang mga kababaihan ay nagtulak pabalik sa bahay ng pamilya Drake. Tulad ng sinimulan ni Fane. Kotse at naghanda na umuwi pagkatapos ng isang araw na trabaho, siya ay pinigilan ng isang batang lalaki na nagmamadali sa labas. Nakita niya na ito ay tigre. Tiger, bakit ka naghahanap para sa akin? Nagyelo si Fane nang makita niya ang mapatla at nervyos na ekspresyon ni Tiger. Sumakay si Tiger sa sasakyan at sinabi ng nagmamadaling, Big Brother, hindi ko alam kung ano ang aking maaari nang magawa, at kinailangan kong lumapit at makahanap ka ng tulong. Ano ito mabagal? Pababa at sabihin mo sa akin. Pinahinto ni Fane ang kanyang sasakyan at tinanong si Tiger. Hindi ba? Bigyan kami ng isang halaga ng pera. Bumili kami ng asawa ko at binuksan namin restaurant kasama ang nalalabi. Sa palagay ko ang aming pagkain ay talagang mabuti dahil ang negosyo ay naging mas mahusay at mas mahusay pagkatapos naming ilunsad ang restaurant, sabi Tiger pagkatapos ng isang gulp. Kabanata 645. Nagyelo si Fane at tinanong, hindi ba magandang bagay iyon? Bakit ka sobrang nababalisa? At nag-aalala, nasasaktan ka ba ng sinuman? Tumango si Tiger at sinabi, ang restaurant sa tabi namin ay nakaranas ng masamang negosyo at nagsimula na sila. Sisihin tayo. Sinasabi nila na ninakawan namin sila ng kanilang negosyo, at nakakuha ng ilan gangsters upang magulo sa amin. Ang mga gangster na ito ay darating araw-araw. Sila ay bawat isa kumuha ng isang desk at mag-order ng isang plato ng mga mani. Umupo sila doon sa buong araw. At dahil dito, hindi natin maisasagawa ang aming negosyo. Ano ang mababang buhay? Ang mga taong ito ay talagang mga bullies. Pinaikit ni Fane ang kanyang kamao at nagalit talaga. Hindi siya makapaniwala na ang mga restaurant sa tabi ng pintuan ay walang kahihiyan. Siya naisip ang tungkol sa sitwasyon at tinanong, kaya, nakuha ba ang negosyo sa tabi ng pintuan? Mas mabuti ang paako. May isa pang malaking restaurant sa kalye. Sila. Huwag maglakas loob na masaktan ang mga ito upang ilabas nila ako. Ang kanyang restaurant. Masama ang pagkain kaya sinisisi niya ako sa pagkuha ng kanyang negosyo. Ngunit dahil mayroon ako walang negosyo, ang kanyang shop ay hindi napabuti mula sa dati. Si Tiger ay nagagalit at sinabi ng walang magawa, Sai, ako ay talagang nawawala. Noong una silang nagsimulang gawin ito, naisip namin na maglagay dito. Paano natin malalaman na gagawin nila? Talagang darating araw-araw at gawin ito. Kumusta naman ngayon? Tanong ni Fane. Isang sandali ng katahimikan. Sinabi ni Tiger, nakaupo pa rin sila doon. Dati ako magagawa ng maayos sa gabi ngunit ang lahat ng aking mga customer ay natatakot na hanggal. Ang mga gangster humingi ng 100,000 bayad sa proteksyon, pagkatapos ay iiwan nila kami. Mag-isa kung hindi, panatilihin nila ito. Okay, nasaan ang iyong restaurant? Hayaan.
Sinimulan ni Faye ng kotse at dumiretso para sa restoran. Ito ay hindi nagtagal bago sila dumating. Pinahinto ni Faye ang kanyang sasakyan sa tabi ng kurbada. Narito kami. Lumabas si Tiger sa kotse at itinuro sa restoran. Pinangunahan niya si Faye sa restoran. Habang papalapit si Faye sa pintuan, naririnig niya ang pagtawa mula sa loob. Ha, ano ang sasabihin mo, magandang babae? Ngayon ay nakakita ako ng buhok sa mga mani. Marami na kaming kumain ng mga mani. Paano kung nakakakuha tayo ng masamang tiyan? Ito, ang isa sa mga kalalakihan na may isang buzz cut ay umungal sa pagtawa. Nakaupo siya, na may isang binti sa dumi. Siya ay chewing sa isang toothpick at tumatawa kuli. Ako, humihingi ako ng paumanhin. Makakakuha ako ng isang bagong plato para sa iyo. Hindi mo na kailangang magbayad. Para sa isang ito, ang asawa ni Tiger ay nawawala sa mga salita. Maaari lang siyang ngumiti at magalang na tumugon. F***K. Ang lalaking iyon ay sinampal ang isang pares ng mga chopstick sa mesa. Ang iyong loika ay napaka-espesyal. Kinain ko ang iyong hindi ka nais-nais na pagkain at nag-aalok ka upang makuha ako. Isang bagong plato. Magkano ito kahit na? Isang bagay na nagkakahalaga ng 10 bucks. Ikaw. Nais bang makakuha ako ng isang bagong plato? Sa palagay mo wala akong 10 bucks. Panipi. Kung gayon ano ang gusto mo sa akin? Kayo ay sumasakop ng higit sa 10. Mga talahan na yan, maaari kong ihandog ito sa iyo ng libre. Nawala na ang asawa ni Tiger. Tiger. Sinabi niyang kailangan niyang maghakbang upang makahanap ng solusyon, ngunit hindi pa siya bumalik. Naiwan siyang nag-iisa kasama ang dalawang natatakot na mga naghihintay na huddled sa isang sulok. Sa sandaling ito, natakot na siya sa kanyang mga wits. Ano ang gusto natin? Dahil ang iyong asawa ay wala rito, at dahil medyo maganda ka, bakit hindi? Pumunta ka sa banyo at nakikipaglaro sa akin. Ang taong may hiwa ng buzz. Tumayo at lumapit sa asawa ni Tiger, na smack siya. Kabanata 646. Natatakot ang asawa ni Tiger na namatay, namutla ang kanyang mukha at siya. Maingat na lumakad pa atros. Huwag mo akong gulo. Ako na. Sinabi sa iyo, kung nalaman ng aking asawa ang tungkol dito, papatayin ka niya. Panipi. Iyon ay masayang maingay. Ang iyong kasintahan ay mukhang malambot kahit na mayroon siyang 10. Ang mga buhay ay hindi pa rin niya masusulit ang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa amin. Ang tao na may hiwa ng buzz ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Nagpatuloy siya, pagkatapos sabihin. Ako, paano mo planuhin ang pagbabayad sa akin? Nagsisimula na akong makaramdam ng isang sasakyan ng tiyan. Nais kong samahan mo ako sa banyo at mapawi ang aking sasakyan ng tiyan. Kung hindi man, bigyan mo ako ng 200,000 at isasaalang-alang ko. Nagbayad ang aking mga panukalang medikal. 200,000. Narinig ng asawa ni Tiger ang labis na kabuuan at huminga ng malalim. Alam niya na wala sila. Sapat na pera. Hindi nila kayang bayaran ang mga bastards na ito. Ang mga bastards ay mayroon ding isang walang kabuluhan na gana sa pag-aapi sa kanila kahit na ginawa niya. Bigyan mo siya ng 200,000 sa pag-ikot na ito, natatakot siya na magkakaroon. Isang mas malaking halaga na hinihiling mula sa kanila sa hinaharap. Ano ngayon? Wala ka bang pera? Well, kung wala kang pera, dapat mo. Bayaran mo ako sa iyong katawan. Huwag kang mag-alala, ang iyong asawa ay wala rito. Hindi sasabihin sa kanya, haha. Ang tao na may hiwa ng buzz ay tumawa ng masigasig, at lumapit sa asawa ni Tiger, naghahanda na i-drag siya at gawin ang kanyang pagbid. Umatras siya pabalik at sumigaw, hindi. Ang buhok na nahanap mo sa. Ang mga mani ay kabilang sa iyo. Kami ni Tiger ay may mahabang buhok. Ang buhok na nahanap mo ay talagang maikli at ang haba ay naaayon sa haba ng iyong buhok. Ito ay kapansin-pansin na nakakahanap ka lang ng kasalanan at pinapagod ang aming buhay. Haha. Anong patunay ang dapat mong sabihin na ang buhok ay akin? Wala akong pakialam. Ang katotohanan na natagpuan ko ang buhok sa aking pagkain ay sapat na upang hawakan ka ng pananagutan. Kung hindi man, ikakalat ko ang salita sa paligid na ang iyong pagkain ay hindi ligtas at hindi nakakagulat. Ang tao na may hiwa ng buzz ay umungal sa pagtawa at habang siya ay nahuli. Ganap na bantay, humakbang siya pasulong at mahigpit na niyakap siya. Hayaan mo ako. Pumunta ka, bastard ka. Ang asawa ni Tiger ay nagpupumilit laban sa kanyang pagkakahawak. Nasa kanya siya sa A. Deadlock at malapit nang i-drag siya sa banyo. Hayaan mo siyang umalis. Sa ganito,
Sandali, isang malakas na dagindong ang nagmula sa pintuan. Nagmamadali si Tiger na may galit na may. Sumunod si Fane sa kanyang ruta. Nakita ng pangkat ng mga gangster na dumating si Tiger. At lahat ay tumayo, nakatingin sa kanya na parang sila mismo ang mga tigre, nakakakuha. Handa nang maglaro sa kanilang biktima. Oh, bumalik ka na. Ang taong may hiwa ng buzz. Hayaan ang asawa ni Tiger na umalis at tumawa ng kuli. Sinabi niya, dahil bumalik ka na. Maging bayad sa akin ng 200,000 ngayon. Kung hindi, lahat tayo ay nawala. Pasensya at plano naming basurahan ang lugar na ito. Narinig ito ni Fane at tumawa si Kuli. Oh, basura ang lugar na ito. Aniya, kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong buhay, subukan ito. Hoy, mukhang ang sabik na ito ay naghahanda para sa paghihiganti. Siya kahit na. Natagpuan ang kanyang sarili ng isang maliit na katulong. Ang lalaking may buzz cut ay tumawa. Gayunpaman, nagdala ka lamang ng isang tao. Sapat na ba siya? Ikaw. Lahat ng gusto ng pera. Lumabas sa labas at labanan ako. Kung maaari mo akong manalo sa ganito. Labanan, kalimutan ang tungkol sa 200,000. Maaari kaming bigyan ka ng 2,000,000. Panipi. Nagpatuloy si Fane, ngunit, kung hindi mo maaaring manalo ang laban na ito, pagkatapos ay aminin lamang ang iyong. Hindi ka panipaniwala na kapalaran. Kabayaran ng aking kapatid sa 1,000,000 sa pinsala. Meron kayong lahat. Hindi lamang nakakaapekto sa kanyang negosyo nitong mga nakaraang araw. Nagdulot ka pa sa kanya ng emosyonal na pagkabalisa. Naniniwala ako na ito ay isang maliit na kabuuan na maaari mo. Kayang. Hoy, anong malaking bibig? Ang lalaking may buzz cut ay tumawa Kuli. At sinabi, sige, lumabas tayo sa labas. Hindi ako naniniwala na ang buong gang ko. Hindi ka maaaring talunin. Kung talo ka, bigyan kami ng 2,000,000. Kung talo tayo, magbibigay tayo. 1,000,000 ka. Ang mga gangster ay nakakakuha ng riot sa palitan na ito. Sila. Nadama na ang taong ito sa harap nila ay sabik na nagmamadali upang patunayan ang kanyang sarili. Doon. Napakarami sa kanila. Mula sa isang pananaw ng numero, imposible para sa isang tao upang matalo silang lahat. Kahit na natalo sila, ang kabayaran ay magiging 1,000,000 lamang. Marami pa ang makukuha sa 2,000,000 na maaari nilang makuha. Naisip nila na ang mga logro ay tiyak na nakasalansan sa kanilang pabor. Ano ang isang pakikitungo na hindi nila maaaring tanggihan? Kabanata 647. Ang pangkat ng mga kalalakihan ay nagtipon sa pasukan ng restoran at nakapaligid. Mabilis ang Fane. Alam ni Tiger kung ano ang may kakayahang Fane at hindi naramdaman. Nag-aalala talaga. Ang kanyang asawa, gayunpaman, ay medyo nag-aalala. Tanong niya, Tiger. Maaari ba siyang kumuha ng napakaraming lalaki? Dapat ba nating bayaran ang mga kalalakihan na ito? Kung hindi man, darating pa rin sila at mag-abala sa amin matapos na iwan kami ng iyong malaking kapatid. Huwag mag-alala, alam ng aking malaking kapatid kung ano ang gagawin. Kailangan lang niyang magpakita ng isang beses. Mag-iisip sila ng 2 beses bago magulo sa amin sa hinaharap. Si Tiger ay puno. Pananampalataya sa Fane. Bata, mayroon ka bang maraming pera? Huwag lang. Pag-aapoy ng iyong trompeta. Ang taong may buzz ay pinutol ang kanyang knuckles at tanong ni Fane habang pinaputok ang kanyang knuckles. Ang tanging pag-aalala niya ay si Fane ay ang pamumulaklak ng kanyang sariling trompeta at hindi maibigay ang pera sa ibang pagkakataon. Hindi ba dapat kayong mag-alala tungkol dito? Hindi sinabi ni Fane. Siya. Patuloy, hindi ko na kailangang mag-angat ng isang daliri upang talunin ang mga lalaki. Haha. Gusto mo talagang makipag-usap sa Big Ha? Sa palagay mo maaari mong talunin kami ng hindi nakakataas ng A. Finger. Natatakot ako na kumukuha ka ng higit sa maaari mong ngumunguya. Ang lalaking kasama. Tumawa ang hiwa ng boss at sinabing, kung talagang may kakayahan ka rito, lumuhad ako. Bago ka at tawagan ka ng aking lolo. Huwag ikinalulungkot ang iyong mga salita mamaya. Nag-retort si Fane. Ang taong may buzz cut ay nasa sabik. Naramdaman niya na ang tanga na ito sa harap niya ay masyadong hanggal. Kung ang bata ay hindi pagpunta kahit na iyan gat A. Daliri, magagawa nilang dalhin siya kahit na mas mabilis. Pumunta. F***K, ikaw 3. Pumunta at kunin mo siya. Gusto kong makita kung paano niya kami matatalo nang hindi inaangat ang isang daliri. Panipi. Ang taong may buzz cut ay pinigilan ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan at nais na makakuha ng A. Tikman ng kung ano ang may kakayahang Fane. Nais niyang tawagan ang bluff ni Fane at lamang. Tanong ng 3 lalaki na dalhin siya. 3 lalaki ang sumugod patungo kay Fane. Bang, bang, bang.
Tumalon si Fane at gumawa ng 3 lumilipad na sipa. Isa-isa. Ang mga kalalakihan ay lumipad ng ilang milya ang layo at nahulog sa sahig sa sakit. Walang paraan. Ang tao na may buzz cut ay mukhang dumbfounded sa eksena sa harap niya. Siya. Naisip, mukhang ang batang ito ay nakakuha ng ilang laro, maaari siyang kumuha sa 3 lalaki. F***K, lahat tayo. Palibutan mo siya mula sa lahat ng 4 na sulok, hayaan mo akong makita kung paano siya. Maaaring dalhin tayo ngayon. Ang taong may buzz cut ay nagbigay ng kanyang mga order pagkatapos ng ilan. Naisip, malinaw na ang rascal na ito ay hindi bobo. Hindi ginagamit si Fane. Ang kanyang mga kamay at pangkat ng mga kalalakihan ay nakapaligid sa kanya. Sa oras na ito, hindi ito magiging napakadali para kay Fane. Bang, bang, bang. Ang lahat ng mga kalalakihan na nagmamadali pasulong ay nakahiga sa sahig sa sakit. Ang mga ito ay alinman sa pag-clutching sa kanilang mga dibdib o mga tiyan, bawat isa ay may baluktot na mga ekspresyon ng sakit sa kanilang mga mukha. Kaya ano, ngayon, dahil lahat kayo ay nawala, oras upang magbayad. Tumawa si Fane na kuli at sinabi, huwag mong sabihin sa akin na hindi ka makakaya ng 1 milyon. Kabanata 648. Ouch! Moherf **Sacker, napakasakit. Ang lalaki na may hiwa ng buzz ay nagsisinungaling. Sa sahig na may dugo na umusbong mula sa sulok ng kanyang bibig. Umungol siya. On and on. Hindi talaga siya makapaniwala na mayroong isang master fighter sa mundo. Ang mga pag-atake ay lumapit sa kanya ng napakabilis na hindi niya makita. Kung saan nagsimula ang mga sipa. Ang tanging bagay na naalala niya ay ang pakiramdam ng sipa. Ang kanyang dibdib at na ang kanyang bumagsak ay nahulog mismo sa sahig. Imposibleng. Ang boss ng restaurant sa tabi ng pintuan ay nasaksihan ang palitan at naisip. Si Fane ay may nais na kamatayan na hamanin ang mga gangster. Ngayon, ang eksena na mayroon. Hindi nabuksan sa harap niya ay natakot siya sa kamatayan sa halip. Hindi siya maaaring magkaroon. Ang imahinasyong tiger ay makakahanap ng isang makapangyarihang tao upang matulungan siya. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na may isang cool na ngiti, bata, maaari mong isipin. Nakuha mo sila ngayon. Ang pangkat na ito ng gangster ay hindi ang iyong average na gangster. Ikaw. Hindi alam kung sino ang sumusuporta sa kanila. Ang isang batang tulad mo ay hindi kayang masaktan ito. Gang. Tahimik lang akong susubaybayan ngayon. Bata, hindi ka ba hinihingi? Pinalo mo na kami sa isang pool. Ngayon, hinihingi mo ang pera. Kami, gaano ka kamalayan sa iyo? Maya-maya, ang lalaki na may buzz cut ay nabawi ng kaunti at sa wakas ay bumangon mula sa lupa kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi ka ba nangako ng mga lalaki? Hindi lamang ito tungkol sa pera. Huwag kalimutan na kailangan mong lumuhad at tawagan akong lolo mo. Fane. Tumatawa na nagpapaalala sa grupo. Bata, hindi kami ang iyong average na Diyos. Kaya natin. Isaalang-alang ang ating sarili na walang pasubali at ibalik ang iyong pera. Gayunpaman, kalimutan. Lumuhad kami sa harap mo at tinawag ka ng aming lolo. Ikaw ay hinuhubaran tayo ng ating dignidad at karangalan, how ay magpapatuloy ba tayong mabuhay? Kung gagawin natin iyon. Ang taong may buzz cut ay sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh, paano? Maaari ba kayong bumalik sa iyong mga salita ng walang pag-iingat? Gusto kong ibigay mo. Ako ang pera, lumuhad at tawagan akong lolo, iyon ang ipinangako mo. Panipi. Tumawa si Fane at nagpatuloy, dagdag pa, wala akong pakialam kung sino ang nasa likuran mo o aling mga puwersa ang sumusuporta sa iyo. Kung nasasaktan mo ako, sisiguraduhin kong magbigay. Ang iyong mga taga-suporta ay isang mahirap na oras. Ang sulok ng bibig ng lalaki ay bahagyang na tweet. At sinabi, mag-isip ng mabuti bago mo hiniling na, huwag ikinalulungkot ang iyong mga aksyon. Kalaunan. Kami ang mga kalalakihan ng Green Hall. Ang Green Hall? Fane ay nag-furrow ng kanyang kilay. Ano ang nagkataon? Naisip niya, malapit na siyang mag-swing ng Green Hall para sa isang pagbisita bukas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kapalaran na nakilala niya ang mga ito. Gangsters mula sa Green Hall ngayon. Nakikita ang Fane na pansamantalang natigilan, ang tao na may buzz cut ay masiglang sinabi, haha, bata. Mukhang mayroon ka. Narinig ng katapangan ng mga kalalakihan sa Green Hall. Mayroon kaming daan-daang kalalakihan. At daan-daang mga mahusay na mandirigma. Maaari mong labanan ang mga ito ng dahan-dahan ang iyong sarili. Maaari mong isipin na mabuti ka ngayon, ngunit hindi ka maaaring matakot sa Green Hall. Panipi.
Nang sabihin ito, pinukpok pa niya ang kanyang dibdib at tiniklap ang kanyang mga kamay. Siya. Ipinagpatuloy ang pagmamalaki, Cade, kung nakakaramdam ka ng panghihinayang, aminin mo lang ang iyong mga pagkakamali at humingi ng tawad. Hindi ka namin mananagot o ituloy ang bagay na ito. Nakakakita bilang isang mabuting manlalaban din, kalimutan na lang natin lahat ng nangyari ngayon. Hoy, talagang subong ka. Fane. Tumawa ng kuli. Sa palagay mo ibababa ko ito dahil lamang sa dalawang salita. Greenhall. Hindi ba kayo napunta sa iyong pandama? Mood ni Fane. Madilim, bibigyan kita ng 10 minuto. Dalhin mo ako ng 1,000,000 bucks. Kung hindi man, maghanda na humiga ng lubusan. Bata, seryoso ka ba ngayon? Ang taong may buzz cut ay bumulusok. Alam mo ba kung gaano kalakas ang mga puwersa? Sa likod ng Greenhall ay sinusuportahan kami ng Kingston Hall. Wala akong pakialam. Bigyan mo ako ng pera. Walang takot si Fane at humiling ng pera ng walang tigil. Kabanata 649. Ang mga sulok ng bibig ng pangkat ng mga kalalakihan bago nagsimulang mag-tweet si Fane. Ako, wala akong pera. Ang taong may hiwa ng buzz ay sinabi pagkatapos ng isang pag-pause. Hindi namin karaniwang kumita ng maraming pera. Kailangan din nating magbayad ng Greenhall. Isang buwan ng bayad sa proteksyon. Ano man ang naiwan natin, karaniwang kumakain at umiinom tayo. Malayo ito. Saan mo nais na makahanap kami ng 1,000,000 bucks? 8 minuto. Kaliwa. Si Fane ay masyadong tamad na makisali sa walang pag-iisip na chatter. Tumingin siya sa oras at walang awa na pinindot. Ako, ang tao na may buzz cut ay nakuha talaga. Galit, naisip niya at sinabi sa kanyang pangkat ng mga kalalakihan. Kumusta naman kayo guys? Gayunpaman maraming pera ang mayroon ka, ibigay ito sa akin ngayon. F***K, hayaan itong pool. Mukhang nakilala namin ang aming tugma ngayon. Ano pa, hindi siya natatakot. Kamatayan at siya ay walang humpay. Hindi sa palagay ko makakalayo tayo dito. Ang mga kalalakihan ay hindi nagsasalita at walang magawa na binayaran ang kanilang bahagi sa lalaki sa A. Buzzcut. Sandali pagkatapos, ang isa sa mga kalalakihan ay tumingin sa balanse sa kanilang bangko. Ang mga account at mapait na sinabi kay Fane, kapatid, napahanga ako. Hindi ka. Kahit natakot sa Greenhall. Tumigil sa pag-aalsa. Kunin mo sa amin ang pera. Ipadala ito sa Tiger. Curtly sabi ni Fane. Tiger ay masyadong natakot upang tanggapin ang pera. Siya. Humakbang pasulong, nakangiting awkwardly, at sinabing, Hoy big brother, huwag tayong maging sanhi ng mga ito ng higit pang problema. Hayaan mo na ngayon upang hindi kami makapasok sa anumang nagkakaproblema sa hinaharap. Ang totoo ay natatakot pa rin si Tiger. Kapag siya narinig ang mga gangster na pinag-uusapan ang tungkol sa malaki at makapangyarihang puwersa na sumusuporta sa kanilang angkan, natatakot siyang masaktan sila kahit na masaktan ang gayong malakas na kapangyarihan. Hindi dalhin sa kanila ang anumang kabutihan. Bukod dito, ito ay dahil lamang sa Fane. Presensya ngayon na sila ay nakayuko sa kanilang mga ulo pansamantalang. Paano kung sila halika muli sa hinaharap? Ang mga bagay ay maaaring hindi kasing simple ng isang scuffle o isang away. Pagkatapos, sino ang nakakaalam, maaari pa nilang patayin siya at ang kanyang asawa. Malaki. Kapatid, mangyaring bitawan ito. Humakbang ang asawa ni Tiger at humingi ng tawad. Hoy ay. Hindi lamang ito papayagan. Nakita ko sa aking sariling mga mata kung paano nila sila binabaliwala. Panipi. Malinaw ang paglutas ni Fane. Tumingin siya kay Tiger at sinabing, huwag kang mag-alala, ito ay ang kanilang responsibilidad upang mabayaran ka. Kung gulo ka ulit sa iyo, gagawin ko. Wasakin ang lahat ng Kingston Hall. Narinig ito ni Tiger at huminga ng malalim. Siya. Naisip na si Fane ay talagang paraan sa itaas ng kanyang ulo ngayon. Kingston Hall. Ang top and ultimate hall ng Middle Province. Maging ang pamilyang Drake ay takot sa Kingston Hall. Si Fane ay kumukuha ng Kingston Hall ng masyadong gaanong, at itinapon ang kanyang mga salita sa paligid ng masyadong casual. Bata talaga. Hindi ka natatakot. Greenhall. Hindi natatakot ng Kingston Hall. Kung sa palagay mo ay may kakayahan ka, bakit hindi ka nagbabayad ng Greenhall ng pagbisita? Ang tao na may isang buzz cut ay sumulyap sa mga patagilid. Sa Tiger, wala kaming pera ngayon. Matapos ang kalahating araw na halaga ng trabaho, mayroon lamang kaming 750,000 bucks kasama ang US. Ito ay para sa lahat. Ikaw, Tiger, bigyan mo sila ng numero ng iyong account. Tumingin si Fane kay Tiger at sinabi, sa katunayan ako ay bumibisita sa Greenhall bukas.
Mas maihahanda mo ang natitirang 50,000 para sa akin bukas. Ituturing ko iyon bilang bayad ko. Trabaho ngayon. Kahit na hindi ko ito magagawa ng libre. Big brother, 50 lang ito. Libo-libo. Hayaan mo na, binigyan na nila kami ng 950. Libo-libo, ay cut lang natin sila ng ilang slack. Mukhang nasa loob siya si Tiger. Sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar. Nagsimula siyang makaramdam ng takot. Ha, ha. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ako pupunta doon ng 50,000. Pupunta ako upang manirahan. Ang ilan pang mga bagay. Tumawa si Fane at tinapik ang balikat ni Tiger. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong babalaan sila bukas. Kung hindi sila makinig at gumalaw pa rin. Ang problema sa iyo, magkakaroon sila ng isang nais na kamatayan na darating para sa kanila. Panipi. Kabanata 650. Sige, bata. Ikaw ay talagang isang bagay. Bibigyan ka namin ng 900. 50,000 bucks ngayon. Ang tao na may hiwa ng boss ay talagang hindi. Maniwala ka sa kalapastangay na lumalabas sa bibig ni Fane. Nagbanta siya, kami. Magkita tayo sa Green Hall bukas. Kung hindi ka magpapakita, malalaman natin kung ano ginawa ka. Ang taong may hiwa ng boss ay inilipat ang pera kay Tiger. Tumahimik siya at nagpatuloy, kung hindi ka magpapakita, huwag mo kaming sisihin ng berde. Holmen para sa pagpapakilos ng ilang problema sa iyong mahal na maliit na kaibigan at sa kanya. Asawa, sinasabi ko sa iyo, ang babaeng ito ay tiyak na isang bagay. Mula lang sa pagtap sa kanya. Mas maaga, medyo nasasabik ako. Haha, ngumiti si Fane ng kuli at matalim na sinipa. Sa pagitan ng mga hita ng lalaki. Ang boses ng lalaki ay basag at lumuhod. Sa sahig ng masakit, pinapayagan kita sa oras na ito at maglakas loob ka pa ring mag-ingay. At huwag mo ring isipin ang anumang kababaihan sa hinaharap. Sa palagay mo hindi ko magagawa. Mabuhay hanggang sa aking salita. Maaaring hayaan ni Fane ang mga bygones na maging bygones. Ito ay isang maliit na bagay upang makuha ang mga ito upang mabayaran ang pera. Ano pa, mayroon siya. Ipinangako kay Selena na hindi siya mapuko ng problema at na siya lang. Nais na mabuhay ng isang mapayapang buhay. Hindi niya maisip na ang rascal na ito. Gusto mo bang mang-insulto sa kanila sa ganitong paraan, mayroon ba siyang nais na kamatayan? Naramdaman niya na hindi siya maaaring maging malambot sa kanila dahil naisip pa rin ng ibang partido na sila ay mga passovers, kapatid na si Luca. Natakot ang kanyang mga underlings. Hindi nila ginawa. Isipin ng batang ito na maging malupit at sinipa ang pribadong bahagi ni Luca. Kapatid na si Luca. Sumigaw at lumipas. Kinuha siya ng kanyang mga tauhan at dinala siya. Imposibleng. Natakot din ang boss ng restaurant sa tabi ng pintuan. Ginawa niya. Hindi isipin na ang tigre ay maaaring konektado sa tulad ng isang bihasang manlalaban, ano pa? Isang bihasang manlalaban na walang takot para sa berdeng bulwagan o kahit na Kingston Hall. Pinakamahalaga, ang taong ito ay maaaring talunin ang kapatid na si Lucas sa isang pulpwas. Hindi ito humihingi nito mula sa Green Hall. Ikaw, halika rito, siya. Natuklasan ni Fane. Tumingin si Fane sa kanya at gestured para makarating siya. Bro brother, hinahanap mo ba ako? Ang boss ay tumingin sa paligid niya at nakita na siya lang ang tao doon. Siya ay petrolyo at hindi naglakas loob na pumunta. Over. Siya ay isang ordinaryong negosyante lamang. Inaasahan niyang si Brother Luca na alagaan ito ng 100,000 bucks. Nakakakita ng kahit na kapatid na si Luca ay binugbog sa isang pulp, paano siya maglakas loob na pumunta? Hindi darating. Ikaw ba? Nais na mamatay. Casual na tanong ni Fane. Nadama ng boss ang kanyang mga binti na malambot at siya. Gulp. Naglakad siya patungo sa Fane grudgingly. Pagdating niya bago si Fane, ang kanyang pinagpapawisan na ng brow ang mga balde. Hoy, guwapong tao, ano ka? Kailangan mo sa akin. Kinuha ng boss ang isang sigarilyo at nanginginig ay ipinasa ito kay Fane. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis na ibinaba niya ang sigarilyo sa gitna. Ako. Ayaw ng mga sigarilyo, hindi ako interesado. Ngumiti si Fane na kuli. Aniya. Isara ang iyong restaurant bukas. Kung hindi man, mapataob mo ako. Panipi. Okay. Isasara ko na ang restaurant bukas. Kasalanan ko ito. Masamang negosyo. Inaamin ko ang aking kasalanan ngayon. Tumango ang boss. Siya lang. Ordinaryong negosyante at hindi nais ng anumang problema. Hindi siya naglakas loob na magbukas. Ang kanyang bibig at protesta, sa takot sa pagpatay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito
Bago siya ay maaaring magkaroon din ng ilang makapangyarihang puwersa sa likuran niya. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.